Hello mga ka-AJ, ngayon ang ulam naman natin sa episode na to ay yung ginataang kalabasa tapos merong alamang. Tapos meron tayo ditong maraming kanin. Bale, yan yung ulam natin. Ginataang kalabasa tapos maraming kanin. Tapos nilagyan ko ng maraming sabaw. Ayan. Kaya kung bago ka dito sa ating page, baka pwedeng pa-like, pa-share, pa-follow. Tapos mag-comment ka sa ating comment section. Mag-comment ka kung taga saan ka para mas-shoutout kita sa susunod nating video. Kaya ano pang inaantay natin? Banatan na natin to. Yan. Bali ito, dalawang gata yung ginamit sa kanya. Yan, dalawang gata to kaya creamy talaga. Yan. First bite para sa inyo guys. Okay lang. Kapatid ko kasi nagluto nito eh. Yung lasa niya is okay lang sa alamang. Ginataang kalabasa na may alamang. Okay naman. Hindi siya yung lasa na ina-expect ko sa ginataang kalabasa. Kasi ang ina-expect ko talaga sa lasa ng ginataang kalabasa is yung medyo maalat siya na malalasahan mo yung magic sarap, yung betchin, yung malasa siya. Ito kasi ang lasa niya para siyang plain lang na asin lang yung nilagay. Pero okay naman siya. Tapos ang pinaka nagpaalat nun sa kanya is yung alamang. Parang hindi siya nilagyan ng asin. Alamang lang talaga. Oo. Pero okay naman. First time ko kasi makakain ng ganitong klase ng luto ng kalabasa. Ang karaniwang natitikman kong ginataang kalabasa is yung sahog niya ay baboy. Kaya minsan sobrang daming sili. Ginataang kalabasa to, sobrang daming sili. Okay naman siya. Yung gantong luto kasi okay to sa mga sa mga nagtitipid, walang pansahog. Pero pwede naman, karaniwan kasi ang sahog ng mga ganito. Kapag nagtitipid ka, mas gusto mo magluto ng ginataang kalabasa, pwedeng ang sahog dito ay either labahita or tuyo or pwedeng dilis. Pero ngayon lang ako nakatikim ng ang pinaka parang sahog niya ay yung yung ganito, alamang. Okay naman. Yung lasa niya okay man. Yung kalabasa talaga masarap siya. Yung mismong kalabasa. Ayun yung ayun yung parang doon na pupunta yung pinakalasa niya sa kalabasa. Okay din yung ganitong luto na na hindi siya yung durug-durog. Kasi parang ang pangit na kainin pagka masyadong durog na yung kalabasa.
As usual, dapat laging ubos yung kanin. Kapag walang alagang hayop sa bahay, ugaliing ubos dapat yung kanin. Isipin nyo na lang yung pagod ng magsasaka na nag-ani ng bigas tapos kakainin lang natin. Siyempre yung pagod nila yung effort nila, ayun na lang yung ganti natin sa kanila. Sa pagod ng mga magsasaka, kailangan ubusin natin yung pagkain natin.